Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Huwebes. Bagyong Opong nagkakusog samtang nagkaduol sa kayutaan. Pipila ka mga lugar sa Eastern Visayas giisa sa red alert. Mga biyahe sa barko paingon sa Central Visayas gisuspenso. Ug mga sugbuanon ng hawd sa usa ka national photo contest. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisda. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Bagyong Opong nagkakusog samtang nagkaduol sa kayutaan sa Eastern Visayas. Kusog nga mga pag-uwan, masinati na sugod karong gabii hangtod ugma sa gabii. Ang dagan sa panahon gitutukan diluan ni Rondina. Alas 11 kaganihang buntag, nasigpatan ang severe tropical storm Opong 335 kilometers east sa Giwan, Eastern Samar. Matod sa Pag-asa, aduna kini maximum sustained winds kung gikusgon sa hangin nga 110 kilometers per hour, samtang moabot usab sa 135 kilometers per hour ang pagkusukuso sa hangin ini. Gipaubos na usab sa tropical cyclone wind signal number 1 ang Northern Cebu, gikan sa lungsod sa Compostela paingon sa Daan Bantayan ug Bantayan Islands. Signal number 1 usab ang Dinagat Islands, Southern Leyte, Leyte, Biliran ug Eastern Samar. Samtang gipaubos sa tropical cyclone wind signal number 2 ang Samar, Northern Samar ug mga dapit sa Bicol region. Matod sa Pag-asa, aduna pay posibilidad nga mas mukusog pa ang severe tropical storm Opong ug mosaka kini ngadto sa typhoon category sa dili pa mo landfall. Ug kun mahitabo kini, ang mga dapit haduol ni ini ipaubos na sa tropical cyclone wind signal number 4. Sa atong latest track o latest tropical cyclone bulletin, may pass close to the Northern Samar or maglandfall diha sa Bicol region ang bagyong Opong. Kay direktang apektado sa bagyong Opong ang Kabisayan, ubay-ubay na sa mga biyahe sa kadagatan ang gipangkanselar. Samtang nagpagawas na usab og storm surge warning ang Pag-asa sa mga nagpuyo sa mga coastal areas sa Eastern Visayas ug Bicol region. Critical karong adlaw until tomorrow. So, ang pagdagko sa balod or kini mga occasional heavy rains, actually, nanatay orange heavy rainfall warning diha sa Eastern Samar, while yellow heavy rainfall warning diri sa rest of Eastern Visayas, rainfall advisory sa Central Visayas, and possibly within today maka-issue tang mga color-coded heavy rainfall warning diri sa Central Visayas, which can cause possible floodings or landslides ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Ugma sa buntag o baka ugma sa gabii, gipanglantawang mo landfall ang bagyong Opong. Gila umang makagawas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Opong sa Sabado sa hapon o gabii. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Human giisa sa severe tropical storm ang bagyong Opong atong kumustahon ang kahimtang sa panahon sa Samar provinces nga gipaubos karon sa signal number 2. Fem, nabatiyaga na ba ang bagyo diha sa imong nahimutangan karong orasa? Ses, nasinakasinati og pag-ulan dinhi sa pipila ka bahin sa Eastern Visayas, ilabi na sa Eastern Samar o dinhi sa Northern Samar. Sukad pa kaganiyang kadlawon. Malinawon ug gagmay pa ang bawd kaganihang buntag sa dagat nga sakop sa Borongan City sa Eastern Samar. Apan na sinati ang pagtutaligsik. Mato ni Engineer Thomas Campomanes, ang head sa PDRMO sa Eastern Samar, mao kini ang ilang gikahadlukan nga taliwa sa kalmadong kondisyon mukalit pagkusukuso ang bagyo. Hinungdan nga sugod kaganihang alas 5 sa buntag, naka-red alert status na ang tibuok probinsya. Subay niini nangandam na ang tanang departamento sa mga LGU ug ang mga buhatan sama sa Provincial ug Municipal Health, BFP ug ang kapulisan. Andam na ang mga kagamitan sa pag-rescue. Gisuroy na sa mga rescue vehicle ang mga barangay samtang gimonitor sa mga kawani sa Bureau of Fire Protection ang sitwasyon sa mga sapa ug dagat. Higpit usab ang monitoring sa flood ug landslide prone areas. Giandam ng evacuation centers ingon man ang food packs. Pero nakakatakot ang ganito eh. Pag tahimik, pag bumigayan, kakampante yung mga tao. Kaya pinaalalahan na namin
na kung ano ang sabihin ng mga MREMOs. Kasi kung anong utos sa amin galing ng OCD, yung ibabato namin sa mga munisipyo. At saka sila na yung mga MREMOs, sila na bibigay ng impormasyon sa mga barangays. Sub-usab ang pagpangandam sa LGU sa Giwan sa Eastern Samar. Nagmeeting ang mga sakop sa MDRRMO sa lungsod para sa mga dugang preparasyon sa bagyo. Gani nagpatuma na sila og forced evacuation sa mga residente sa coastal barangays, particular na sa Victory Island ug gidala na sa mainland. Sa munisipalidad sa Giwan, adunay 45 ka mga barangay nga nahimutang sa coastal area. First action gibuhat would be to identify yung kinahanglan natin of preemptive evacuation sa atong mga coastal communities, and we are in fact conducting forced evacuation sa usa ka island barangays. Kaganihang udto na sinati ng patak-patak nga pag-uwan sa lungsod. Ug aron masiguro ang kaluwasan sa tanan, wala na gitugutan nga makabiyahe pagawas ug paingon sa mainland sa Giwan. Ang mga sakyan ng pandagat gibutang na sa mas taas nga lugar. Di pay gayon usab sa ilang preemptive evacuation ang mga personnel sa RTC MDRRMO Northern Parts Eastern Samar diha sa mga nanimuyo sa coastal areas. Kaya nasinati ang pag-ulan dinhi sa lungsod sa RTC sa Eastern Samar. Sukad pa kagani alas 5 sa buntag hangtod na karong alas 2 sa hapon hinungdan nga ang mga personnel sa MDRMO sa RTC ang nagpahigayon na og info dissemination. Lakip na usab ang pagpa-preemptive evacuation sa mga nanimuyo sa coastal areas aron sa pagsiguro nga di sila mabiktima sa storm surge. Apan matod sa mga MDRMO personnel nga dili pa kini pinugsanay kundi voluntary lang ug sagad sa ilahang mga giagni alang sa preemptive evacuation ang wauna ni tugot nga mo evacuate sila kay matod nila safe pa ug di pa kusog ang ulan ug hangin apan kipahimangnuan na sila nga alang sa dinili ang pag preemptive evacuation o pag-evacuate kung gikinahanglan na gyud. Balikan ni sa ato mga MDRMO personnel karon taud-taud labi na kung mas mokusog pa ang kining pag-ulan. Pipila sa mga residente ang mas gipili nga di una mo evacuate. Kaya ko kunta kami nga tulad kada malin balay. Saan po? Hindi kada malin di balay nga siminto. Sa katabing bahay nito? Oo. Diyan na kayo. Hindi kayo natatakot? Baka magka-storm surge? Handa, hindi pa kami nakahanda. Dadalhin namin doon. Sa poblasyon barangay, meron tayong apat na barangay. Tapos outside the poblasyon, mayroong 2 sa Barangay Buenavista saka sa Carapdapan. Mayroon ding mga riverside barangays. So kung hindi po ako nagkakamali, mga 9 barangays po yung submerged kung malakas ang ulan. Sa ato na matangan karon dinhi sa lungsod sa Mapana, sakop sa lalawigan sa Northern Samar. Sa pagkakaroon ni hunong pa ang ulan apan dako ang pagpanag-om, so posibleng karon taud posible na usab dinhing muulan. Apan sa pagkakaroon usahay mabatyagan nato ang hinay ngadto sa kusog nga paghaguros sa hangin. Samtang sa tuosab nga manangagian dito sa northern part sa Eastern Samar, sama na lang sa Canavid, Dolores, lakip na usab sa pipila pa kabahin niini. Ang aduna San Policarpio, aduna nagyusahay kusog hinay ngadto sa makusog kon moderate ngadto sa heavy rainfall nga masinati. Daan na usab nga gipa alalahanan or gi-remind sa OCD 8 ngadto sa mga residente nga posible pang masinati gyud ang kusog nga pag-ulan sugod karong gabi hangtod na ugma sa buntag. Ilabi na nga isa na sa storm signal number 3 ang pipila kabahin sa Northern Samar, sama na lang sa Katarman, o ang the rest of Northern Samar storm signal number 2 lakip na usabang sa Eastern Samar o ang sa Samar area. Hinungdan nga aduna na mga preemptive evacuation nga gipahigayon sa pipila kadapit dinhi sa Samar Island. Mukaday latest dinhi sa Northern Samar, ses kalabot sa dagan sa bagyong Upong. Ses, dagang salamat, Femari Dumabo. Naka-blue alert na ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa posibleng epekto ni severe tropical storm Opong. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa Cebu North Bus Terminal naabtan namo kaganiha ang opisyal sa PDRRMO nga naghimo og inspection. Matod sa ilang operations head, Neil Sanchez, lakip sa gitan-aw nila
ang mga istruktura sa terminal sama sa mga tent ug sa waiting area nga kabahin sa preparasyon sa bagyo. Nagpakisayod sab sila sa biyahe sa mga bus paingon sa Northern Cebu kinsa ubos na karon sa signal number 1. If mukusog na, we will detach the tent. I-remove na to. Or tangtangan na natog atok. But we are monitoring every now and then. Matud sa PDRRMO, giisa na karon ang ilang alert status pagpangandam sa posibleng epekto sa bagyo. Nag-raise na blue alert, meaning to say minimum preparedness ng ang council. Ang PHO nag-issue na po siya og code white advisory sa RHUs ug sa hospitals nila. Ang PSWD nag-conduct sila inventory sa food and non-food items as the need arises nga deploy sa ato ang mga LGUs. Matud ni Sanchez nga base sa ilang monitoring, pipila ka lugar sa norte nga bahin sa Sugbo giuwan na karon. Ang awhag lang nila sa mga tao katong nagpuyo sa mga delikadong dapit nga maminaw sa tambag sa mga opisyales. Kung doon na manggali mga advisories ang ato mga local DRM offices, especially sa evacuation, especially sa paglihay sa mga delikadong lugar, mga flood prone, mga landslide prone, tuman lang ta sa evacuation. Number 2, ang kanang mo gawas no kay mangisda. Doon na advisory ang Coast Guard. Samtang sa memorandum circular nga gipagawas sa Malacañang tungod sa severe tropical storm, suspindido na ang trabaho sa mga government offices ug klase sa tanang level sa Sorsogon, Masbate, Northern ug Eastern Samar. Ang kanselasyon sa uban nga mga lugar mag-agad sab sa ilang mga local chief executives. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gipanggaid na ang mga barko nga mobiyahe paingon sa mga lugar diin giisa na ang storm warning signal. Pipila sa mga pasahero naguol kung asa sila temporaryong moistar. Ani ang report ni Nico Sereno. Sugod kaganihang buntag gisuspenso na ang biyahe sa mga barko paingon sa Eastern Visayas. Sama ni ining sa usa ka fast craft company nga nakabase sa Pier 1. Suspindido ang ilang biyahe Cebu City, padung Ormoc City ug Palumpon sa Leyte ug padung sa Maasin City sa Southern Leyte. Matud sa pasahero nga si Gemma Rombines, diha naunta sila sa pre-departure area para sa alasay sa buntag nga biyahe. Layo-layo pa ang iyang gigikanan sa Negros Oriental, miari sa Sugbo aron makalarga padung sa Leyte. Magulat ako mi kanusang. Kaya pauli bayawan pa biya ko. Oo, pati layo pa. Di po takabasol kay panahon man. Samtang kini usa ka pamilyahan, doon na nauntay ticket sa barko sa alas 11 nga biyahe. Pauli-unta sila sa Mahaplag, Leyte, agi sa Ormoc City. Ambot lagi sir, ugasa may karon kay layo naman po mo balik mi sa Asturias. Baabo, ambot lang kahani kay wa may kasabot kung sa update o kanas ang makalarga. Matud sa Coast Guard District Central Visayas, mipagawas nagtagsa-tagsang bulletin kabahin sa cancellation ang ilang mga units. Kansilado ang biyahe sa barko nga gikan ug padung sa mga lugar nga dunay storm signal. Sa ilang maritime safety advisory hangtod karong udto, moabot na sa 34 ka mga barko ang apektado. Kapin sa 200 ka mga pasahero, 7 ka mga motor bangka ug 215 ka mga rolling cargos. Gipahimangnuan usab nila ang mga motor bangka ug gamayng fishing vessels nga dili mulawig. Samtang sa advisory sa Cebu Ports Authority o CPA, giawhag nila ang mga pasahero sa mga kansiladong biyahe nga dili una mulahos sa pantalan ug mubalik na lang sa mga Pinoy-anan samtang naghuwat nga makabiyahe. Gidili sa CPA ang pag-istar sa mga nanga-stranded sa palibot sa pantalan tungod kay posibleng muhapak ang kusog nga hangin ug bawd. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Subsob na usab ang pagpangandam sa pipila ka mga lugar sa Samar ug Leyte nunot gihapon sa bagyong Opong. Ang detalye sa report ni Orchid Silapingkaw. Catbalogan City. Sa Catbalogan City sa probinsya sa Samar, buntag pa lang, kisa ka na sa mga mananagat ang ilang mga bangka sa mas taas nga lugar.
May pipila ka mga bangka ang gitago ilam sa taytayan o gadunay pipila usab ang gihigtan na aron dili madala sa bawd. Matod sa Coast Guard Samar, naka-standby na ang ilang deployable response group para mo responde sa mga request for assistance sa mga lungsod. Wala na usab tuguti ang biyahe sa mga motorbangka. May warning na ang PCGs sa mga musungasong sa dagat taliwa sa gipagawas nilang notice to mariners nga nagdili sa mga biyahe. Apprehend na mo nila sir, may nakita sa sinisiring na inspection apprehension report sir. Yes sir, i-issue na mo nila sir in violation sir. Samtang miabag na usab ang BFP sa pagrekoreda, ilabi na sa mga lugar nga duol sa coastal area. Nakasinati na usab og pagtutaligsik ang Ormoc City sa Leyte. Naka-alerto na usab ang tanang ehensya para sa emergency nga posibleng mutumaw nga dala sa bagyong Opong. Ako si Orchids Rapingkaw, Balitang Bisda. Taliwa sa mga isyu sa korupsyon sa kauluhan ug ubang parte sa nasod, gisugyot sa Mandawi City ang pag-umol ug independent body para sa local government unit. Kini ang giawhag sa usa ka konsehal aron ma-monitor ang tanang mga proyekto ug programa sa dakbayan. Tumong niini nga masigurong maprotektahan ang pondo sa gobyerno ug kwarta sa katawhan. 1,720 sa 2,640 ka mga tricycle drivers sa Lapu-Lapu City nga target mahatagan sa DSWD o financial assistance nakadawat na sa tag-1,000 ka pesos. Samtang DSWD adunay pagpasabot kung anong tag 1,000 pesos ang gipang-apod-apod. Siluan Mirundina sa report. Nihugup sa Hoopsdome sa Lapu-Lapu City sa niaging Huwebes ang libuan ka mga tricycle driver sa dakbayan. Bit-bit ang ilang mga dokumento, nilinya sila aron makaklaim sa tag 1,000 pesos nga financial assistance. Usa sa mga labing unang nakalinya, si Rene Tirol sa Bayswater Tricycle Drivers Association. Nalipay kayo ma'am. Nalipay kayo may nga. Nakatabang po na mo gamay ba? Apan may pipila ka mga tricycle drivers, nipadayag sa ilang kadismaya kung nganong tag-1,000 ka pesos lang ang gipanghatag og may nasagul pa nga mga e-bike drivers. Away nalipay. Sayo ko kay midire nya unsa na masahero pa may siguro daghan o dako-dako pa bigla kita ron. Moro gyud po na mo kon. Kay nganong naay nasagol ba nga di tricycle driver. Ang Mandawi katong kanusa pa to dagko kayo eh. Oh, kaduha pa ginagipiot ila. Karon 1K karon pa. Matod ni DSWD 7 Regional Director Shalene Lucero, nga gikan ang pondo sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Program sa DSWD 7. Alang kini sa mga tricycle drivers aron makaabag sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan. Gidasunan usab kini ni Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahong Chan. Kabalo kita na dili igo ang ilang kita sa ilahang pagpamasahero, dungag lang ni, no? Palit og mga basic nga needs sa ilahang pamilya. Hinoon mamahimo usab nga makadawat ang mga e-bike drivers basta nakakumply lang sa mga dokumento nga gikinahanglan. Ang ato magumpag tan-aw sa mga tao in crisis situation is ang sitwasyon nga iyang na-encounter, which is ang kalisod sa pag-meet sa ilahang panginahanglanon sa adlaw-adlaw. So bisan og e-bike driver siya or tricycle driver siya, dili na mo pa disqualify sa DSWD kaya wala kay license because that is the work of the LTO. Base sa guidelines sa AX, 1,000 pesos ang minimum, samtang 10,000 pesos ang maximum financial assistance nga mamahimong mahatag. I have to verify because posible nga lahi pod ang sitwasyon sa Mandawi. Like for example, could be nga sa ang Mandawi is educational assistance. So naaman po sa atong guidelines educational nga 5,000 ang minimum. So magkalahi-lahi dyan na siya, ma'am. Samtang gipasabot usab ni Director Lucero nga sa 2,640 ka mga tricycle drivers nga nalista sa final payroll, 1,720 lang kanila ang nakadawat sa tag 1,000 ka pesos nga financial assistance kay ubay-ubay ang wa makakumply sa rekisito. Hinon mo pahigayon sila og laing schedule sa payout sa AX alang ni atong wa pa makadawat sa tag 1,000 ka pesos apan nakakumply na sa mga rekisito. Samtang gihimugatan usab ni Lucero nga mahinungdanon nga mamontar gayud ang tarpaulin sa DSWD matag higayon nga aduna sila'y payout. Kini ilabi na kay ang pondo gikan man sa AX program.
Atul sa payout niya tumiyaging Huwebes, ang tarpaulin lang ni Congressman Junard Ahong Chan ang nakamutar ug may mga logo lang sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno sama sa DSWD. It is a must nga tanang payout nato na yun ang DSWD TARP. Uban ni Warlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gipatuman ang 3 ka shift sa klase sa Babag Elementary School nunod sa kakuwangan sa mga classrooms. Ang 39 million pesos nga 4-story 8 classroom building wa pa mahuman ug nagpadayon pa usab ang repairs sa 3 ka mga classrooms sa grade 3. Si Luan Merondina sa report. Sukad pa sa niaging school year, nagpatuma na og 3 shifts ang Babag 1 Elementary School human gidemolish ang 2 ka classroom sa grade 5, usa ka classroom sa grade 3 ug usa ka classroom sa kinder aron pabarugon ang 4-story 8 classroom building. Base sa project information sa gitukod nga school building nga gigahinan og 39.8 million pesos August 29, 2024 kini gisugdan pagtrabaho. Panwa na patik sa project information kun kanus kini mahuman. Sa pagsusi sa RTV Balitang Bisdak sa gi-construct nga school building, wala ang kontraktor ug ang foreman lang ang among nahinabi. Di pa usab siya makasiguro kung kanus agayud kini mahuman kay nag-agad pa sila sa mga materyales. Apan iyang giangkon nga medyo nadilatar gayud kini og pipila ka buwan. Nagpinta namin nga nagkuan, hapit naman siguro na. Agad lang po siguro ko sa kuan. So nga ganang sa kuan baka nang sa mga materyales. So, pasit karon nga sunod na buwan mahuman na ni. Ang 4-story 8 classroom sa Babag 1 Elementary School lakip sa upat ka mga eskwelahan sa Lapu-Lapu City nga gipunduhan sa buhatan ni kanhi Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman ug karon Mayor Cindy King Chan atol sa iyang termino. Sa upat ka mga gipabarog nga pulos tag 4-story 8 classroom sa Lapu-Lapu City, kinilang usab ang nahatagan gayud sa kinatibuk ang gahin nga 39.8 million pesos. Itandi sa uban nga anaa pa lang sa Phase 1 ang narilis nga pondo. Base sa assessment sa DepEd Lapu-Lapu City Division Engineer, anaa pa lang sa 75% ang completion rate niini. So far karon ma'am sa kuan mayo raman pod ang ilang pagkatrabaho ang kanang sa kanang ongoing ron. Alang sa ilang principal, Lilian Ancheta, kun mahumana ang 4-story 8 classroom building, dako kaayo kinig matabang sa kakuwang sa ilang mga classroom karon. Kini ilabi na kay nagpadayon usab ang pag-ayom-ayom sa 3 ka mga classroom sa grade 3. Sa pagkakaroon, gi-compress ang klase sa kinder aron makagamit usab sa classroom ang mga grade 3 students. So sa morning, ang kindergarten dahil ipasud na mo ang grade 3 para lang maka face to face ta ng bata kay kung mahuman ni siya dako kay ikatabang so mag 2 shifts na ang ubang grade level. Ang Babag 1 Elementary School adunay 2,200 kapin ka mga estudyante ug tungod sa kakuwangan sa ilang mga classroom, bugtong ang Special Program Sciences class lang ang whole day gayud ang klase. Busa pang hinaot nila nga unta mahumana sa labing daling panahon ang 4-story 8 classroom building nga kapin sa tuig na nga gitrabaho. So dako kani siya ikatabang kay naa naman may ma-extra nga 3 ka classrooms nga ma-accommodate na namo ang uban. So, hopefully, ang grade 6 namo, akong plano is mo na whole day na. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Bisan wala na paubo sa storm warning signal, buot mangandam gihapon ang Mandawi City sa epekto ni Bagyong Opong. Matud ni Mayor Junkie Uwano, gipa-alerto na ang lain-laing mga departamento kabahin sa disaster ug relief response. Usa sa bantayan sa Mandawi City ang kusog nga pag-uwan nga posibleng murisulta sa grabing pagbaha sa pipila ka mga dapit sa Mandawi. Sa natad sa photography, wa gayud magpalupig ang mga Sugbuanon nga misalmod sa usa ka national photo contest. Si Maxwell John Bongo midaog sa conventional category sa iyang entry nga Harvesting Sunshine, Empowering Progress. Si Roland Entero Jr. midaog usab sa conventional category sa iyang entry nga Bridge Bathed in Gold. Si Kent Jose Punay midaog sa mobile category sa iyang entry nga Shaped by the Sea, Built for the Skies. Samtang si Welbert Palaganas midaog sa mobile category sa
siyang entry nga Pillars of Promise. Ug si Nathaniel Karampatana, taga Negros Occidental, kinsa finalist sa drone category, siyang entry nga Steam Field Arteries. Ang ilang kadaugan nagsilbing inspirasyon kanatong tanan, busa okay kayo. Nagkakita nagbalik si Tera ug ang mga sangre. Gihiskot ni Tera sa iyang mga kauban nga aduna siya naila-ila nga higala sa kalasangan nga si Samina kinsa mao si Mitena. Wa pa hinuon makaila si Tera hangtod karon nga siya si Mitena. Apan gipahimangnuan siya sa iyang mga kauban nga dili mosalig sa bag-o niyang naila-ila nga higala. Unsa kaha ang kapalaran nila Mitena ug ni Tera. Kana uban pa sa Iris sa Encantadia Chronicle Sangre, alas 8 sa gabi sa GMA Prime ug sa Kapuso Stream, ug alas 9:45 sa gabi sa GTV. MCWD mitataw nga namuntar na nila ang stub out din dito i-connect ang mga water pipe sa pipila ka mga konsumidor sa MCWD sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City nga gipasubay ilawom sa drainage line. Matud ni Minerva Herodias, spokesperson sa MCWD, nga ang naaswing water pipes nga gimuntar ilawom sa drainage line sa barangay nga private property na ug dili iya sa MCWD. Kay gawas naman kini sa meter. Apan, ipadayag lang sila sa kaandam sa pagtabang kay mihangyo man ang city government nga matabangan sila sa paghipos sa mga water pipes. Kay usa kini sa mga hinungdan kung nganong mabara ang drainage line sa Barangay Basak ug misangpot sa pagbaha sa iskina Maximo Patalingkog Jr. Avenue ug S. Osmeña Street, matag higayon nga masinati ang pag-uwan. Nakig-coordinate na usab sila sa kontraktor sa DPWH nga nagtrabaho sa maong drainage. DPWH nga contractor maoy mo istorya sa owner, tatong house owner, and then kung magka-agree na sila, pahibaw sila sa MCWD para ma-pull out na mo ang mga katong pipelines nga naiilawom sa drainage niya, among mapagawas, among mailisan o pipes. Sugod kaganang udto, suspendido ang tanang klase sa kindergarten sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang simbahan sa Sugbo, gaawhag sa mga Sugboanon nga mudangop sa pag-ampo sa matag higayon nga may katalagman nga atubangon ang Sugbo. Aniya ang report. Pasado alas 10 ganihang buntag, nagpatawag og tigom si Mayor Nestor Archival uban sa milangkob sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa tigom, matod ni Engineer Oscar Tabada, resident meteorologist sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council, nakahukom si Mayor Nestor Archival nga suspensuhon ang klase. Abot lang mga 30 millimeters pero at least enough. No, that is enough for the basis to suspend the classes karon kay sa mga estudyante nato mga problemas ilang masakyan na naiuwan. Iyang gihulagway nga ang gidaghanon sa uwan igo nang makabaha sa mga dapit sa Dakbayan sa Sugbo nga sagad bahaan kun mubundak ang kusog nga uwan. In 1 millimeter is 5,000 barrels of groundwater water. So 40 times 50, that is already 200,000. 200,000 barrels or drums per hour per square kilometer. Mao na iyang ibundak. Apan sa social media post sa Cebu City PIO, gipahibaw sa mayor nga ang mga klase lang sa mga tinunan sa kinder maoy gisuspenso. Adunay mga ginikanan nga miingon nga nahuman ang ilang klase samtang ang uban miingon nga kansilado na. Way klase? Ingon wala klase i-cancel? Wala ba? Wala ra? 2 o'clock man iyang. Ay suspend na? Kanapod, kinder? Kano saan lagi suspend? Bago lang, 36 minutes ang nilabay. Apan gitataw ni Gypsy Love Idolianes, kinder teacher sa Lahug Elementary School, nga nadawat nila ang pahibaw. Alauna 20 na sa hapon, pipila ka minutos sa pagtapos na sa klase sa kinder. End na sa klase, sa oras sa klase. Sa pa alas 2, wala klase kinder. Wala klase kinder. Samtang giawhag ni Monsignor Rogelio Fuentes, Vicar General sa Archdiocese of Cebu, ang mga Subuanon nga mudangop sa pag-ampo, inay bation ug kabalaka. Kining bagyo nga, they said this strong typhoon, we need to be
calm, and of course at the same time let us prepare for this, whatever preparations according to the call of the government, and at the same time let us pray hard. Uban ni Clans Gabutin, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mga kapuso, 91 days to go na lang ug Pasko na. Mayong hapon kanatong tanan.